Ito po, mga ka-Tanplots, magandang umaga. Ito yung inaugurate ngayon dito sa Barangay Santa Lucia. Ganda, linear, no? Morning. Ayun na lang yung dito Negative si Vice? Wala pa po. Hindi. Dating. Wala rin. Yan, ito mga Tanplots ang ini-inaugurate ngayon dito sa Barangay Santa Lucia. Ito po yung pathway. Ito po yung creek. Actually, under renovation din po yung creek nila. Yan po yung creek na nagkukunik. Galing po yan ng Kainta. Ang tubig po dyan, dumadaan dyan. Papunta po ng floodway. Yan po. Yan po ang pinagawa ng local government ng Pasig sa pamumuno ng Mayor Vico, ni Vice Dodo, at ni Kong Roman at ang City Council para maipagawa itong pathway na ito para sa mga taga rito. Pwede yung pahingahan. Pwede rin pag-exercise dito. Isa sa dulo. So, ninyo para ipasigayan ang proyekto ito na makapakinabangan ng parehas ng soldiers at ng Carlos para sa ganon, in the future, hindi na tayo naghahanap ng ang term na ay butas na dadaanan. Nakailang butas na po yan sa loob ng ilang dekada. At yung huling butas, pasara na. Wala na po talaga na pupuntahan yung butas pa. Pero gumawa na po ang lokal na pamahalaan sa tulong din po ng inyong samahan dito para magkaroon ng permanenteng solusyon sa maninilit ko mula ng 90 pamilya na nininirahan. At syempre sa soldiers, salamat rin po sa pagpayag na makaraan din po ang mga kabarangay natin dito po sa Carlos po. Again, magandang umaga po at mabuhay po. Salamat sa lahat, syempre kay Mayor Vico, kay Cap Alvin, kay Consial Maro, sa lahat ng ating kagawad, sa lahat ng samahan po, ng Pasig dito, Pablo Mendel, magandang umaga rin po. Again po, nakakatuwa po talaga yung project na ito. Yung huling beses po na nandito, nakadaan pa ako sa Metro Green nung panahon na yun. May patay akong binisita dito. Pero sa totoo, nagpapanik pa nung panahon na yun. Yung mga taga dito, alis ko pa kasi nga, saan dadaan. Yan nung sabi sa akin na may inauguration dito, nakakatuwa po talaga. Kasi sa totoo, at least may magandang daanan na. At syempre, yung sunod natin na abangan ay yung matapos itong Bully Creek na ito. Kasi sa totoo, nung panahon ng Ondoy, talagang dito po talaga nagkaroon ng problema. Dahil kumapo po yung Bully Creek na ito Pero hopefully po, ay matapos na ito by this year. Matapos na siya para, again po, para sa mga susunod na taon, hindi na po talaga matakot yung ating mga naninirahan dito sa lugar na ito. Again po, gusto ko lang i-stress isa, no? Nakita ko naman po yung amount Magkano yung ginastos po dito? Magkano yung ginastos ng city dito sa proyekto na ito? Sa totoo po, hindi ko na po bibitahin. Kayo na lang po magtanong magkano na naman yung ginastos ng city dito. Sa totoo, baka kung hindi sila natin ni Mayor Vico to, baka magkano umabot ito. Pero nakita natin po, ang ganda ng paggamit ng pondo talaga ng ating local na pamahalaan. Kaya Mayor Vico, congratulations po doon. Sa totoo, nagulot na naman yung proseso Medyo maganda na naman. So marami talaga nagagawa ngayon dahil maayos po talaga ang pagpapatakbo ng ating lokal na pamahalaan. Muli po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Romano Romulo. At siyempre ito na po ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Magandang umaga sa ating lahat. Hanggang sa likod, narinig po ako. Engineer, narinig niyo po ako. Nakakatuwa po, nandito na po tayo ngayon. Maalala po ng iba sa inyo, last year, ay nagkaroon tayo ng konting problema. Una po, nasa ng mga taga-Carlos compound. Para alam po sinong kinakausap ko. Alala niyo po, last year medyo nagpapanik po tayo dahil mawawalan tayo ng daanan o right of way. Yung iba sa inyo, nakasalubong ko pa sa Metro Green nung nag-officer po ako kasama yung engineering natin.
dahil nakiusap po ako dun sa mga nagmamayari ng lupa, pati dun sa HOA po, na huwag munang ipasara. Eh, sabi nila, gagamitin na daw yung lote na dinadaanan po ninyo. Sino po yung nakasalubong ko sa Metro Green? Wala. Yan, kasama po kayo, di ba? Pero may ilan pa po, siguro nasa trabaho yung iba. Kaya talagang nagpanik. Kasama niyo po ako na nagpanik. Siyempre, di naman pwede na wala tayong dadaanan palabas at pauwi. Kaya naghanap po tayo kagad ng solusyon. At ako po yung papasalamat sa inyo, sa inyong tulong at kooperasyon dahil kayo rin naman po yung unang nag-suggest nito sa inyong lokal na pamahalaan. At syempre, kasama po natin dito si Congressman Juan at ang ating City Council, Vice Mayor Dodo. Pero kailangan magbigay tayo ng special mention sa isang konsehal na taga rito sa Barangay Santa Lucia dahil siya rin po talaga yung tumutok at siniguro po niya na mangyayari po ang proyektong ito. Kaya hindi po nakakagulat na si Councilor Maro Martires sa Barangay Santa Lucia ay laging number 1. Hindi po nakakagulat kasi talagang pag may mga problema, mga HOA po rito, pag may mga pwedeng maging solusyon, siya rin po talaga yung nag-aasikaso, siya po yung nagbibigay sa akin ng panukala. Kaya palakpakan naman po natin si Councilor Maro Martires. Maraming salamat. Kaya ngayon, safe na po ang ating right of way, bukod sa maganda. Siguro sapat na yung kalaparan nito. Pinakamaliit na po, pinakamakitid na yung 3 meters. Kung papansin po niyo ito, kung saan ako nakatayo ngayon, siguro more than 3 meters po ito. Ito po. Tapos yung DPWH project sa ating sapaw, sa ating rig, ay titingnan po natin kung pwede natin idugtong hanggang dun sa dulo. At opo, kaya maraming salamat po sa inyo. Ito po ay proyekto natin lahat. At gaya nga po nung sabi ni Congressman kanina, makikita po ninyo maayos ang mga proyekto natin ngayon. Pati sa presyohan, maayos dahil binuksan natin ang ating pamahalaan, ginawa natin makatotohanan ng mga proseso, transparent. May sa totoo, marami pong nagugulat na ito pong gantong klaseng project, minimum 3 meters wide, more than 50 meters yung haba. Pero napagawa po natin sa halagang wala pang 2.5 million pesos na kahit saan po kayo tumingin, ito po, hindi lang sa maayos, kundi mababa pa nga yung presyo, pero makikita rin naman po natin na nasa tama yung kalidad. Nagagawa po natin ito dahil patuloy niyo pong sinusuportahan ang mga pagbabagong ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan. Kaya maraming salamat at sa ating lahat, congratulations. Huli na lang po, salamatan ko rin po ang ating barangay. Dito po ang ilan sa ating mga kagawad sa pangunguna ni Kapitan Aldwin. Maraming salamat. Siyempre kay Father Melvin, maraming salamat din po sa inyo. Sa ating homeowners at sa lahat ng sa engineering department, sa kanto, sa lahat ng iba pang mga tumulong para maging posible ang ating proyekto at maging safe po tayo. Hindi na mawawala ang ating right of way. Susunod na po natin pag-usapan ng lupa ninyo, pero wala naman tayong hindi magandang balita. Lahat po ng balita natin patungkol sa progreso para sa palupa natin ay maayos. Alam niyo naman po, nakikipag-ugnayan po kami. Hindi lang sa simbahan, pero pati sa ibang mga claimant. Yung tinatawag po ng mga abogado na due diligence ang ginagawa po natin ngayon. Pero sa nakikita po natin ng land management office natin, wala nang magiging malaking hadlang para mapasa inyo ang lupang pinadidirikan ng inyong mga bahay. So, maayos po. Tuloy-tuloy lang po tayo makipag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan. Pag may narinig po tayong chismis, kami naman sa panahon ngayon, usong-uso ang mga fake news. Kanina lang po, papunta ako dito, sinend sa akin ng nanay ko na link ng Facebook post, pangalan niya ang ginagamit. Full name pa nga yung gamit, basta, hindi mo sabihin pangalan, ma-share pa eh. Pero ginagamit yung pangalan niya, may mahabang kwento tungkol sa na-hospital daw, tapos ganito yung nangyari, nakimatay daw na ganito, tapos may ininom na gamot, may pinindahan na doktor.
Pero hindi po siya yung gumawa ng post na yun, ginagamit yung pangalan niya. Sa akin po, araw-araw, may nakikita rin po ako mga fake news. Mga picture ko, ginagamit niya, sinabi ko daw ito, hindi. Kaya kailangan maging maingat at mapanuri po tayo. At paalala rin natin sa ating mga kamag-anak, kapamilya na usong-uso po talaga ang fake news ngayon. Hindi na lang sa politika ang fake news, kundi pati sa gamot, sa lahat. Basta alam niyo na kung hindi ko sabihin, talagang usong-usong fake. Kaya pagdating naman sa mga issue at sa mga topic natin gaya ng palupa, ang pakiusap ko po sa bawat isang residente po rito ay pag may narinig tayo, pag may nabalitaan tayo, huwag tayong maniwala kagad. I-check muna natin, kausapin natin ang puso, ang Land Management Office, o ako, o kaya si Councilor Maro, o ang ating mga konsyal, kung tayo basta-basta maniwala kagad, lalo na usong-uso po yung fake news. Pero muli po, hindi ko na masyadong aabaan yung mga nasa likod, parang naiinitan na po kayo dyan. Kaya ipapabless na po natin kay Father Melvin ng ating daanan. Maraming salamat, congratulations! Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace.